if she snapped. Nagulat ako sa reaksyon niya pero hindi siya pinahalata. I mean, ano ang ibig mong sabihin? Oh, curious siya. Nakuha ko na siya noon. Makukuha ko siya ulit ngayon, Lia. Nakita ko kung paano ngang sumama ang timpla ng mukha niya na agad niyang pinalitan ng kalmadong mukha. Plano mo siyang agawin ulit? Oras na malaman niyang buhay ang anak niya, magmamakaaway na tanggapin ko siya ulit. Gusto kong matawa pero gusto ko rin siyang sabunutan. Gusto kong paniwalaang wala siyang kinalaman pero sa nakikita ko, mas gugustuhin ko pang imungod-ngod ang mukha niya sa inodoro. Kaibigan ko siya pero sa nakikita ko, siya yata ang bagong reyna ni Satanas. Ano? Buhay si Ino? Tila di siya makapaniwalang buhay ang anak ko. Parang isang bangungot sa kanya ang sinabi ko. Kung kaibigan ko siya, dapat umiiyak siya sa saya or at least man lang. Nakahinga na maluwag na buhay at ligtas ang inaanak niya. Pero hindi. Kabaliktaran lahat na nakikita kong reaksyon niya. Parang hindi siya makapaniwalang buhay ito. Na parang hindi niya gusto na buhay ito. Nahinginig ako sa galit. Habang nakikita kong mukha at ang reaksyon niya. Naalala kong paghihirap ng anak ko. Muntik na kaming mamatay noon. Labis ang iyak at lungkot ng sinapit ng bata at di ko akalain na sa kanya ko makukuha ang sagot sa punot dulo ng lahat ng yon. Why? Bakit kanya ng itsura mo? Di ka ba masayang buhay ang inaanak mo? Natatawang sabi ko. What? Of course I'm happy. Ani ang di na ngayon makatingin sa akin. Bakit hindi yan ang nakikita ko sa mukha mo? Sabi ko. I'm happy, Z. Baka tama, nahilo kasi ako eh. Excuse me. Ani at nagmamadaling lumabas ng restroom. Di ako agad nakakilos. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko. Napaupo ako sa sahig habang habol ang aking hininga. Bakit? Bakit umabot sa lahat ng tolash niya? Na makalabas ako sa powder room, nakita kong sekretary ko na naghihintay sa akin. Nakita ko rin sa may hindi kalayuan si Steven, nakatingin sa akin. Di ko magawang alisin sa paningin sa kanya. Sa tabi nito ay mga kaibigan nito at kaibigan ko. Mababaka sa mukha nilang kalungkutan habang nakatingin sa akin. Gusto ko lang silang lapitan pero pag ginawa ko yon, baka masira lahat ng daloy sa plano ko. Mas mabuti pang wag na lang, mas mabuti pang ganto na lang. Kaibigan ko sila at mahal sila kahit di na ako lumapit pa sa kanila. Nakita ko rin si Leah, nakatingin to kay Steven na siyang nakatingin naman sa akin. Ang mga mata ng lalaking minahal ko, ang ama ng mga anak ko. Matagal niya nang tinapos ang tungkol sa amin kaya't wala ng rason kung bakit ganyan niya ako tingnan, na parang nangungulila, na parang nasasaktan. Kanina pa marahil ako nakatitig sa kanila dahil hindi ko man lang napansin ang presensya ni Vios na ngayon ay nasa tabi ko na. Wife, nakatingin ka naman na sa kanya eh. Bulong nito sa akin. Kinarot ko lang siya at nagpatianod nang ilagay niya ang kamay niya sa bewang ko at dalhin sa pagpupulong. Lashnia Giro. After a month, nagulat ang lahat na lumabas si Ria sa kwarto nito pagkatapos magulong sa loob na isang buwan. Lady Lashnia, where are you going? Tanong ng isa sa mga tauhan nila. I am going to see my mother. Dala ang sakit na naranasan, walang ibang iniisip ang dalaga, kundi ang makipaghiganti sa lahat. Pinuntahan ni Lia ang bahay ng ina. Nagulat pa si Violet na makita niyang anak sa labas ng bahay. Masayang masaya si Violet pero iba ang nararamdaman ni Lia. Iba ang pakay niya kung bakit pinuntahan niyang ina sa bahay nito. Lia, anak. Yayakapin na sana siya ni Violet ng bahagya o matras ang dalaga na ikinahinto nito. Aaminin niyang nasasaktan siya sa inakto ng anak pero wala siyang ibang choice kundi intindihin to dahil malaki ang kasalanan niya sa anak niya at alam niya yon. I am not here para makipagyakapan sa iyo. Where is your daughter? Walang emosyon ang mukha nito habang nakatingin kay Violet. Your sister, Sydney? Shut it, hindi siyang hinahanap ko. Yung napulot at inalagaan kapalit ko. Di agad nakapagsalita si Violet. Tagos sa pusong katagang binitawan ng anak. Z, she's not here anymore. Lumayas na siya. Ganon? Walang kwenta naman palang pinunta ko dito eh. Tumalikod to sa ina at naglakad palabas ng bahay. Nakatingin lang si Violet sa papalayong anak habang may luhang tumulo sa mga mata. Kailan kaya kita maiyakap, anak? Kailan mo kaya ako mapapatawad? Tanong nito sa kanyang isipan. Habang nagmamaneho si Lia, tinawagan niya ang kanyang tauhan para ipahanap si Z. Nanggagaliti siya sa galit kapag naalalang gabing yon. Yung araw na sana'y malalapitan niya na si Steven. Yung araw na hinihintay niya.
Hanapin ninyo si Zelaya Loverio. Dapat malaman ko agad ang kinaroroonan niya. Sabi nito bago patay ng tawag. After ng gabingan sa bar, kinaumagahan nagising ako na ako lamang mag-isa sa kwarto. Hinanap ko si Steven dahil alam kong kasama ko siya at nakasiping kagabi. Pero di ko mahanap ang anino niya kaya pinahanap ko siya kay Otier. Otier said bumalik na si Steven sa Pinas kaya umuwi rin ako pabalik. Sinubukan siyang hanapin sa loob ng isang buwan pagka-uwi pero di ko siya malocate. And then I found out that I was pregnant. I'm happy dahil magiging magulang na kami ni Steven. I was so happy at kahit ipangalandakan ni Otier na siya ang ama, hindi ako maniniwala dahil baliw siya. Baby namin yun ni Steven na bigla na lang nawala. Biglang kinuha sa akin at kasalanan niyong lahat ng kung sino mang humadlang sa amin. When my phone rings, I picked it up and answered. Ma'am Leah? Sabi sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag. Nakita na po namin yung pinapahanap ninyo. I will send you her address. After ko ma-receive ang text message, agad kong pinaharurot ang sasakyan. Dahil hindi naman to kalayuan, agad ko siyang napuntahan. Pero napahinto ako agad na makita siya sa plaza. Nakaupo at may maliit na umbok sa tiyan. Halatang buntis ito. For an unknown reason, kinabahan ako. Hindi totoong hinala ko. Baka may nobyo siyang iba na need makapunta sa kanya. After all, she is a bitch. Lumabas ako na sasakyan after kong maipark ito. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Nakatingin ako sa kanya habang siya naman nakatingin sa mga bata na naglalaro ng bola. Hindi pa niya ako napapansin. Aliw na aliw siya sa panonood kahit na wala naman akong nakakatuwa doon. She's weird. Na makita kong bolang paparating sa direksyon niya, agad kong iniharang kamay ko para hindi siya matamaan. Nag-angat siya ng tingin sa akin at doon sa bolang hawak ko. Hala, sorry po. Sabi ng mga palit na batang marurumi habang kinukuha ang bola sa kamay ko. Ayos lang, just be careful next time, sabi ko. Nang tingnan ko siyang muli, nakatingin na ulit to sa akin. Tumayo to at huminga na malalim habang nakahawak ang isang kamay sa tiyan niya. Miss, thank you. Kayang wala ka siguro natamaan ako ng bola? It's okay. Di na napansin, kakatingin sa paligid eh. Ano, baka gusto mo maghalo-halo tayo dyan sa kanto? Para naman makabawi ako sa'yo. Sige, fine with me. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya. Leah. Magkatunog pala yung name natin. Ako naman, Z. So bakit ka pala nandito? Wala, may hinahanap kasi ako. Ganun ba? It's nice meeting you, Leah. Yeah, nice meeting you, bitch. Sa kasalukuyan. Gusto mo ng sweets? Tumango ako sa tanong ni Vios. Kanina pa kasi ako, takam na takam. Sa chocolate cake eh. Di na ako makalugar dahil maraming nagpapasipsip sa akin. Agad bumalik si Vios, dala ang isang slice ng cake na kinuha niya sa mesa. Oh, saan ka pupunta? Tanong ko na makita na mukhang aalis siya. Grabe, di nga ako nakaalis, miss mo na ako kaagad. Anito na kaya palihim ko siyang kinurot sa tagiliran na siyang kinangiwi niya. Yad kasi, ang daming kalokohang nalalaman. May pupuntahan lang ako saglit. Bye! Umalik muna to sa pisngi ko bago umalis. Inatid ko ng tingin si Vios papalabas ng venue. Nang nakasalubong ko ulit ang mga mata ni Steven, galit na nakatingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay, ngunit agad ding nakaramdam ng kaba na makita ang malalaking hakbang nito papalapit sa akin. Hi, babe? Hindi mo ba ako na-miss? Aniya, madilim ang mukha nito. Nakaigting ang panga at mapula ang mukha. Mukhang marami na itong nainom na alak ha. Why are you here? Tanong ko habang nakatingin sa kanya na nakatingin din sa akin. Because I'm invited here too. Ikaw, hindi mo ba ako na-miss? He's wasted. Hindi ko alam anong problema niya. Go away, Steven. We're done. What? Who told you that? Kita ko na talaga ang ugat sa leeg niya. Halatang nagtitimpi. Napapatingin din ang iba sa amin. Tumayo ako at kumiti sa lahat and I need to excuse myself. I'm sorry, but I need to go. Sabi ko sa ilang nandoroon. Tumingin ako kay Steven at napailing. Kung ayaw mong umalis, sige, ako na lang. Tumalikod ako sa kanya at nagmarcha papaalis sa table na kinainan ko. Ma'am, uuwi na ba tayo? Binigay ko na ang bag na dala ko kay Gemma, my secretary. Yes, sabi ko. Bago pa man kami makalapit sa sasakyan ko, ay may kamay nang humawak sa kamay ko at pinaharap akong bigla. Sa takot na matumba, sinubukan kong umawak sa unang makahawakan ko. Nagulat pa ako na makita si Steven.
Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko, he snapped. Paano naging ako? Wala naman akong ginagawang mali sa'yo. Meron, malaki. Is he crazy? You know what, nababaliw ka na eh. Sinubukan kong bawiin ang kamay ko ang hinawakan niya pero hinigpitan niya lalo ito. Ano ba? Let me go! No, mag-usap tayo, Z. Usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tinapos mo na nun ang lahat, Steven, so wala na tayong dapat pag-usapan. Actually, hindi na dapat tayo nagpapansinan ngayon eh. Meron, Z. Si Ino. Natahimik ako sa sinabi niya. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto ko siyang makasama. Anak? Wala kang anak, Steven. Patay na siya gaya ng sabi mo ngayon. Pinipigilan kong luhang nagbabadyang lumabas. Akala ko ba hindi na ako iyak sa kanya? So what's this? Why am I crying? I'm sorry. I lied. Gusto kong itanong bakit? Bakit niya nagawa yon? Bakit siya nagsinungaling ng araw na yon pero pinigilan kong sarili ko? Ano man ang rason niya, wala na akong pakialam pa. Save your explanation by yourself. Hindi ko kailangan yan. Desidido na akong hindi mo makikita si Ino. No, hindi ako makakapayag. Ako ang ama niya. Pag-angil niya. Di ka naman naging ama sa kanya eh. Sabi ko, tinalikuran siya. Masyado nang masakit marinig sa kanya ang mga katagang iyon. Di lang sa isipan ko tumatak yon, pati na rin sa puso ko. Di niya alam anong sakit at hirap ang pinagdaanan namin ng mga anak niya. Nasanay nandun dun siya para damayan kami, pero wala. Nasa ibang babae siya na nakabantay. Ang kapal naman yata ng mukha niya para magpakaama ngayon. Maayos na ang mga anak niya. Naibigay ko ng mga pangangailangan nila. Kaya ko na silang bigyan ng maganda at marangyang buhay. Kaya wala nang rason para bumalik siya sa buhay namin. And besides, pinili niya si Amanda. Bakit di na lang siya magpakaama sa pamilya niya? If hindi ka pa rin titigil, I will see you in court. Sabi ko bago sumakay sa sasakyan at iniwan siyang nakatunganga doon. Huminga ako na malalim, saka pinahira ng luha na pumatak sa mga mata ko. Like I said, 3 years ago, hindi lang isang anak ang pinabayaan niya. Hindi lamang si Ino ang sinayang niya. Dahil nung araw na binitawan niya mga salitang iyon sa harapan ko, dala-dala ko sa sinapupunan ko ang batang galing din sa kanya. It's too late, Steven. Too late. Lash niya, Giro. Leah. Bago ko humarap kay Z, nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Nakakadiri talaga ang lahat sa kanya. I don't like her. I hated her. Yes? Tapos ka na? Yup. Thank you for waiting. Nga pala since malapit ng gumabi, sa amin ka na lang kaya kumain. I stopped for a while. Not bad. Mas maiging dumikit ako sa kanya. I wanna know sinong ama ng batang dinadala niya. Sige. Sumama ako sa kanya sa tinutulayan niya. I thought she's homeless since lumaya siya sa ina ko. May tao pa palang kumupkop sa kanya? Sinong kasama mo dito? My friend, Pauline. Friend? Another pest like her. O nakauwi ka na palang buntis ka. Saan ka galing? Sabi ng babaeng may mahabang kulot na buhok na hindi naman kaputian. She's pretty though, but I don't like her. She's like a bitch. Sa plaza lang. Anyway, this is Leah, and Leah, this is my friend, Pauline. Pagpapakilala niya sa amin. I stopped forward at nagkusang i-offer ang kamay ko sa kanya kahit labag sa loob ko. Hi, I'm Leah. Pauline. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ko pero walang reaksyon ng mukha. Yung tipong di niya ako gusto. Hindi ko rin naman siya gusto so the feeling is mutual. Oo nga pala Z, tumawag kanina si Agatha. Di niya pa rin nakikita yung lalaki. Lalaki? Don't tell me, nahanap nila si Steven. Bakit niya naman Uy, ayos lang naman sa akin na wala na siya eh. Magtatrabaho ko para sa bata. Anong pinag-uusapan nila? Z, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho ka buntis ka panganganak. Mas mabuti na yung makahingi tayo ng sustento sa ama ng anak mo. Eh nasan siya? Eh maski nga pangalan di ko alam eh. Eh paano kung may pamilya na yon? Wag na. Baka mamaya maturingan pa akong kabit ng asawa nun eh. Huwag kang nega. Eh ano naman kung pamilyado yung tao? Responsibilidad niya pa rin yung bata dyan sa sinapupunan mo. Isa pa, maghahanap ng papa yung anak mo paglaki. Pero, wala nang pero-pero. Susuyuin natin lahat ng lugar sa Canada para makita yung lalaking nakita mo sa bar. Parang tumaas lahat ng dugo ko sa ulo. Kung ganon, anak ni Steven na nasa sinapupunan niya. I will kill her. I'm going to kill that bitch. Ano? Tumingin silang dalawa sa akin. I can help if you will allow me. Yes, hindi pwede na malaman nila na nasa Pinas lang si Steven. Pwedeng hindi nila malamang nasa Pinas lang si Steven. Really?
Yes, may connection kami sa Canada. Pwede ko kayong matulungan. Problem solved, see. Mas mapabilis ang paghahanap sa ama ng bata. Yon ang akala ninyo. Hindi ko kayo tutulungan. More likely ililigaw. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. Mama! Napapikit ulit ako sa maliit at matinis na boses ng anak kong babae. Mukhang mas sumasakit ang ulo mo kay Stephanie kaysa dyan sa binabasa mo. Natawa si Kuya John. Oo nga po kuya eh. Kahit siguro nasa pinakadulo ako ng bahay, maririnig ko ang sigaw niya. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Stephanie, dala-dala ang suklay ko. Nang matingnan kong mabuti ang mukha nito, halos mahimatay ako sa nakita. What the? Hello po, Lolo Pogi? Hi, Apo? Sinalubong siya ni Kuya John at kinaraga. Pinaghahalikan naman siya ng anak ko sa pisngi. Hindi ko alam kung matatawa ako o maaawa kay Kuya John na sa kada halik ko ay napapangawi siya. Paano ba naman nagmukhang clown ng bata? Hindi ko ma-explain. Stephanie anak, what did you do to my makeup? Mama, I'm pretty, right? Pretty? Diyos ko anak, ano bang maganda sa'yo? Lolo, is panay pretty? Tumingin si Kuya John sa akin. Di alam paano sasagutin ng anak ko. Sobrang buti ng mukha dahil sa foundation. Yung dark pink na blush on, lahat ng pisngi niya nalagyan ng not to mention yung lipstick din niya. Kumalat na papuntang pisngi. Gusto kong matawa dahil pinipigilan niya dapat na makita na seryoso ako at tinatutuwa sa ginagawa niya sa makeup ko. Stephanie, bakit mo pinapakilaman ng makeup ni Mama? Di bang sabi ko sa iyo bawal? Tumingin siya sa akin at nagpapaawa na naman. Pues hindi ako magpapadala. Galit ka po, Mama? Hindi natutuwa si Mama sa ginawa mo. Sorry po, Mama. Ayoko masyadong maging mahigpit sa kanila. Hindi ko na nga sila pinapagalitan pero pinagsasabihan. Alam kong kulang ng oras ko sa kanila, kaya ayaw ko madagdagan ng dahilan para magtampo sila sa akin. Forgiven. Halika nga kay Mama, kikis kita. Kinuha ko siya kay Kuya John at hinalikan sa pisngi. Kinuha kong panyo at pinunasan ang mukha niya. Pinantay ko at binawasan sa kainay sa magulong magkaipit niyang buhok. Habang ginagawa ko to, nakita ko muli si Steven. Kahit anong gawin ko, kamukha pa rin ni Stephanie ang ama niya. Nakuha niya nga lang ang labit ilong ko, the rest ay sa papa niya na. Hindi yata talaga ako pinapaboran ng Diyos at lahat na lang ng itsura ng dalawang anak ko, kamukha ng ama nila. Ano kaya ang reaksyon ni Steven oras malaman niya ang tungkol kay Stephanie? Pretty na ako, Mama? Tanong niya. Yup. Now go to your room at sabihin mo kay nani mo needed mong maligo dahil pupunta mamaya dito sa Teacher Ann, sabi ko. Sumunod to sa akin at nagtutumakbong umalis sa kwarto. Ang bibong bata, komento ni Kuya John. Oo nga po. Maya-maya bumukas ang pintuan ulit at pumasok si Vios. Kung kanina gulat ako sa itsura ng anak ko, ngayon humahalakak na ako ng todo. Pati si Kuya John natawa na rin. Vios Dado, anong ginagawa mo? Sumimangot siya sa amin at nanlulumong umupo sa sofa. Tinawanan mo pa talaga ako no? Bakit ba kasi mukhang nabudol ka ng anak ko? Nagmukha siyang si Bonchan sa One Piece eh. Natulog lang naman ako, pagising ko ito na. Maghilamos ka nga ang dugyot mo Ay, oo nga pala, bago ka magpatuloy dyan, may gusto makipag-partnership sa RLC. Sino? Your ex. Ani niya sa seryosong boses. Di ako agad nakapagsalita. I heard doon ka pa niya hinahanap. Singit ni Kuya John. Kaya nga lagi ko nga binoblock para hindi ako matawagan. Utos din ng mahal na Reyna. Inikutan ko na mata si Vio sa pang-aalaska niya. I-reject mo na lang. Sabi ko referring sa proposal ni Dave. Pag-isipan mo kaya Z, maganda tong opportunity sa'yo lalo na't hindi mo pa talaga tuluyan hawak ang buong LRC. Makakahanap naman tayo ng iba sabi ko. Hindi ako papayag na papasukin si Dave sa buhay namin ng mga anak ko. Alam ko kung bakit niya ginagawang lahat ng to. Yeah, pero as of now, baka hindi mo alam, kinukuha na ng ex mo lahat ng gustong makipag-partnership sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niya. What? How? When it comes to business, Zelaya, nauna si Dave sa'yo, mas eksperyensyado, maraming connections at higit sa lahat, tanyag ang kumpanyang pagmamayari ng pamilya nila, sabi pa ni Kuya. Yup. Ikaw, newbie. Siya, oldie. Agad kong kinuha ang ballpen na nakita ko sa mesa at binato agad kay Vios. Walang iya talagang lalaking yun Parang di sa akin kampi.